Ayan, good afternoon po sa mga nanay at tatay natin dito. Good afternoon po. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Kyle Pesado. Ako po ay 13 years old na at magpo 14 years old na po ako bukas. Ayan. Marami po nagkakakala na ako raw po ay magsi-senior high na, yung mga 16 years old and above. Pero ako po ay bata pa lang po ako. Pero ang age ko po ay hindi nanihad lang sa pagsuserve ko kay Lord. Dahil yung verse na to, pinaalalahanan ako yung Jeremiah 1 verse 6 to 7. Si Jeremiah po yung nagsasalita dito. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, sabi sa kanya ng Lord, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa kanila ang lahat ng aking sasabihin. Kaya, masaya po ako kay Lord. Masaya po ako at grateful po ako kay Lord. Kasi kahit na bata pa lamang po ako, ginagamit niya na po ako para sa glory niya at sa mga gawain niya. At ginagamit niya po ako sa pagsuserve sa ministry ng worship team at the 99 tsaka Saturday School. Kaya, ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan upang patunayan kung gaano po naging mabuti ang Panginoon at kung gaano po siya ka-powerful sa buhay ko at bigyan ng encouragement ng bawat isa. Alam ko po na yung iba po dito, malamang po lahat dito mga kananayan at mga katatayan. Maaari po yung mga anak niyo po ay mga wala pa po sa church, yung mga lagi pong umaayaw sa gawain, lagi pong hindi dumadalo. Kaya huwag po kayo mag-alala kasi ang akin naman po ay yung mga parents ko ay yung wala dito sa church. Kaya kahit papaano po ay nafe-feel ko kayo kung ano yung nararamdaman niyo. Kaya dahil po dun sa reason po na wala po sila dito, sila po yung madalas na reason kung bakit din po ako nahihirapan sa paglakad sa aking pananampalataya. At maaari yung iba, iniisip na ngayon, bakit ka pa rin nakakapagpatuloy sa ministry mo? Bakit ka pa rin nakakapag-serve ng buong puso kahit na yung parents mo ay wala dito sa church? Ang sagot po dyan ay yung mismong struggle ko. Yung struggle po na yon, yung patuloy ko rin po pinapahawakan na sapagkat nagagawa ni Lord ng paraan na mapalambot yung puso ng parents ko kapag kailangan na kailangan ko. Kunyari, kailangan ko umati ng service, pero may kailangan gawin sa bahay at kailangan nila yung tulong ko. Ayaw nila akong payagan. Pero si Lord kumikilos siya, napapalambot niya yung puso ng parents ko, kaya nakakapag-serve pa rin po ako ng buong puso sa Kanya. At kapag ganun po, na alam ni Lord na hindi ko na po kaya, sinasabihan niya po ako or pinapaalalahanan niya po ako na ibigay mo sa akin yan. Ako bahala sa'yo, kasama mo ako, lumafit ka lang at kumafit ka lang sa akin. At bukod po doon, bukod po sa hindi ko po nakakasama ang parents ko sa church, madalas po na wala rin po kaming open na relationship sa isa't isa. Kaya isa po yun sa inilaban ko sa panalangin, lalo na po sa Dawn Watch. At nararamdaman ko po na unti-unting sumasagot si Lord sa mga panalangin ko. Isa na po yun. Unti-unti niya pong sinasagot yung panalangin ko dahil unti-unti na rin po kami nagkakaroon ng open relationship between me and my parents. Kaya, very thankful po ako kay Lord kasi hindi niya po ako pinapabayaan, kundi mas naging mabuti pa po siya. At kapag alam niyang kailangan na kailangan ko siya, lagi po siya nandyan at hindi niya po ako iniiwan. Kaya, lahat po tayo, kung tayo'y maaari yung sa mga anak po ninyo ay wala po kayong mga open relationship. At ipinapipray nyo mo yun na makakilala rin sila ng lubos sa Panginoon. Alalahanin nyo po na huwag po kayo magsasawang magpipray, huwag po tayo magsawang magpray, huwag po tayo mawala ng pag-asa sapagkat sabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa at patuloy lang po tayo na mag-pray. Dahil alam ni Lord, si Lord po ang nakakaalam kung kailan niya iyon tutuparin. Meron po siyang tamang panahon at tamang oras na sagutin po yung mga prayer natin.
ayun, at gusto ko lang din pong i-share yung mga experiences ko nung seminar, lalo-lalo na po with our Korean visitors. July 9, 2024, Wednesday po is so valuable to me because I've given a chance to attend a one whole day seminar with our Korean visitors at that day. At yun, sobrang daming realizations po ang aking na-realize habang kami po ay nasa seminar, simula po sa Heavenly Families, sa mga topic po namin, yung Heavenly Families, Evangelism, at Science po, which is we talk about light and how to be alive po. And ang pinaka-highlight po sa akin ng araw na iyon, July 9, Wednesday, ay yung makadalo po sa ceremony ng washing the feet, kasama po yung mga Korean visitors natin. Katulad po ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga disciples na hinugasan niya po yung kanilang mga paa. Pero yung ganong ceremony po, sa totoo lang, hindi naman po talaga deserve. Hindi ko naman po talaga deserve yung ganong ceremony. At kasi isa lamang po akong hamang ng tao, isa po akong makasalanan. At sino po ba? Sino po ba ako? Ako lang po si Kyle, yung gwapong tagapaglingkod ng Diyos. Kaya sino po ba? May karapatan po pa ako na gawin sa akin yung mga ganong bagay. Kaya, ayun, habang nililinisan po yung paa ko ni Pastor So, yung pastor po ng Korean visitors natin, ay napapaiyak na lang po ako. At sabi ko, hala shucks, hindi deserve. Hindi ko to deserve. Hindi ko gustong ginagawa sa akin to. Kaya, ayun, napaiyak na lamang po ako that time. At nangungusap po si Lord sa akin na, ang sinasabi niya po sa akin na iyong paghugas sa akin ng paa ay pagpaparamdam sa akin ni Lord na ako po ay mahal niya at hindi po nagkatawang tao si Jesus para paglingkuran siya ng mga disciples niya, para paglingkuran siya ng mga tao, kundi dumating po siya dito sa mundo para paglingkuran tayo. And then, that night, umiyak na lang po ako nang umiyak sa Lord dahil patuloy po na nagsisipin sa akin yung word na hindi mo yan deserve. Kaya, ayun, deserve po ba ng isang tao ng isang makasalanang tao na gawin sa kanya yung bagay na yun, yung lilinisan yung isang parte ng katawan mo na lagi mo ginagamit tapos natatapak mo paminsan sa maduming bagay, ganun. Kaya, yun, iyak po ako ng iyak that time na halos hindi na po ako matigil sa pag-iyak. Kasi nga po, yun po, nagsisikin po sa akin yung hindi ko po deserve at yung pagpapala at pagmamahal po na nararamdaman ko kay Lord that time. Pero yun, doon ko po na patunay na grabe ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kasi kahit na maraming kakulangan at pagkakasala po ang patuloy natin na ginagawa sa Kanya, pero ang pagmamahal pa rin po ni Lord yung patuloy na naghahari sa atin at patuloy nating nararanasan sa buhay natin. Kaya napasabi na lang po ako noon kay Lord that night after po ng isang buong araw na ceremony ng washing the feet and yung seminar po namin. Napasabi na lang po ako na, grabe Lord, isang araw lang po yun Lord, pero sobrang daming pagpapala at sobrang daming pagmamahal ang nararamdaman ko mula sa iyo. Kaya, sobrang blessed na blessed po ako nung pag-uwi ko. And yun, nagpasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya po ako ng chance na maka-attend ng seminar na yun ng isang buong araw. Kahit na sa kakaunting oras lamang na yun, ay inalaw ni Lord na maranasan ko yung pagpapala niya at pagmamahal niya sa isang buong araw na yun. Kaya yung July 9, 2024, Wednesday, hindi ko po yan makakalimutan kasi sobrang valuable po niyan sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mga leaders na patuloy na nagpagamit kay Lord para may isagawa po yung seminar namin at kay Pastor Sharon. Pati na rin po dun sa nagdaang Korean visitors natin tsaka kay Pastor Sopo. Kasi that night, siya po yung nagpaalala sa akin na hindi na ako dapat matakot kasi minahal na ako ni Jesus. Sinabi niya po sa English, I'm no longer be afraid, and yung sinabi niyang mahal ako ni Jesus, in Tagalog naman po. Kaya napaiyak din po ako noon that time sa paalala ni Pastor So sa akin. Ayun po, maraming salamat po nawa sa paggamit sa akin ng Diyos na tumayo sa harapan nyo
ay napatunayan po niya na kung gaano siya kabuti at kung gaano siya ka-powerful sa buhay natin at sa buhay ko. Yun lamang po nawa ang nawaluwalhati sa aking testimony ngayong hapon ay ang Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Good afternoon po. Ako po si Marianita San Agustin and ako po ay nagsiserve sa ministry ng The 99. And it's a great opportunity to testify and share how good the Lord is sa life ko and what I experienced nung youth seminar. Uumpisahan ko po ito mula sa struggle ko bago ko dumating ng seminar. Dahil maraming naging hadlang na bago ako makarating. Una na rito yung walang magbabantay ng mga pamangkin ko dahil yung kasama ko po sa bahay ay may trabaho. At that time, ay graduation din ng ate ko sa CCF sa Ortigas mula umaga din yun hanggang gabi. So as a tita, ako po yung responsible para mag-alaga sa kanila and no chances na makarating ako sa seminar. Nagpaalam na rin po ako kay Pastor Joseph that time and bago po ako makarating ng seminar, doon much po yun. Sinabihan ako ng mama ko na hindi na raw po papasok yung papa ng mga pamangkin ko. Kaya makakarating na ako ng seminar. Which is nakita na God is good kasi hindi niya kayo nag-aan na mahadlangan ng mga anumang bagay. Pero, ang naging problema na ay yung sarili ko. Nagkaroon na ako ng struggle sa sarili ko dahil iniisip ko, nakapagpaalam na rin naman na ako eh. Pwede naman na ako matulog. O, diba? Tapos ate pa ako dyan. Pero, hindi po doon nag-end up yon. Kasi pinalalahanan ako at nanalo yung a-attend ako kasi gusto ko may bago ko ma-experience mula sa Lord and gusto ko mas maranasan siya that day. And hindi po ako nagkakamali dahil nagkaroon po ng washing of the feet para sa mga ministry workers. And nais ko lang po ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko nung seminar. Una na rito yung heavenly family. As a Christian, na-realize ko na I should build a heavenly family through my life. Even though hindi ko nakikita yung own family ko as a heavenly family, pero ako yung nilagay doon para mag-set ng example na mag-build ng heavenly family na kalooban ng Diyos. Dahil ako mismo, nakatira ako sa isang bansa na merong kultura o pananaw na kahit hindi na ako ikasal, may anak na rin naman ako or mag-aanak ako bago ako ikasal. Which is not good. Kasi po, ang kasal ay nagsisecure sa relationship ng dalawang tao. So may mga pagkakataon na gumawa ng mga bagay na makakasira ng isang relasyon ng pamilya. In short, yung limitations, baka maabuso. Kaya nga ako, as a Christian, I should desire and pray for a heavenly family as I continue to walk into the will of God. And pagdating naman sa craft na ginawa namin, yung smartphone hologram, ang version ng ginawa namin po, kung alam niyo po yun, ay yung may takip sa taas na black. And nag-represent po yun sa darkness of this world. And yung nasa loob naman, yung na-emphasize na light, designs, and shapes sa loob is ako. Na ako na light bearer. Dapat ako yung nagliliwanag sa mundo na puno ng kasalanan at hindi ako mag-blend sa kadiliman. Kasi very alarming yun, lalo na alam ko kung ano ang pleasing at hindi sa mata ng Lord. Napaalalahanan din ako na dapat mamuhay ako sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Kasi the more na nasa kadiliman ako, ay nagiging miserable lang yung buhay ko. And inaamin ko yon na dati punong-puno ako ng kasalanan. To the point na may mindset na ako na mapagmahal naman yung Diyos mapapatawad niya naman ako. Which is wrong knowledge. Doon yung part na gumagawa na ako ng kasalanan na may guilt ako pero never kong nirepent sa Lord. Kaya every time na nagpa-pray ako, walang nangyayari. Puro lang ako sabi sa prayer ko. Pero hindi ko nararamdaman yung Holy Spirit. Kaya simula noon, natagpuan ko yung light of this world
And tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Mismo po ako na-challenge na magpatuloy ko yung fire burning sa heart ko. Lalo na ngayon na malapit na naman yung pasukan, marami na naman pong magiging hadlang sa akin. At makakahalubilo din ako ng mga iba't ibang uri ng tao. Kaya, I'm praying na mapatuloy ko mapag-alab yung apoy sa heart ko at maalala ko yung mga words ng Lord, yung mga encouragement and realizations niya sa akin. Kaya I am reminded na I should seek and always walk in the path of light even though there is a world full of darkness and challenges. Sabi rin sa Romans 12 verse 2 na, "Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable." And pagdating naman po sa washing of the feet, I appreciate yung love ng mga Koreans para sa atin. Nakita ko yung how they humble themselves. Nagaya ng Lord, He humble Himself para hugasan yung mga paa ng alagad niya para mapakita niya na love niya tong mga tao na to kahit makasalanan sila. Gaya rin ng mga Koreans na nag-sacrifice ng efforts, time, finances, and jobs, nandito sila para gawin yung mission nila para sa akin, sa atin, at sa pamamagitan nun ay makita ko sa buhay nila how they serve God wholeheartedly. I am so thankful na may experience ulit yun. And I am reminded na even though na makasalanan ako, mahal na mahal pa rin ako ng Lord. Sa pamamagitan ng mga Koreans, pinaranas niya na mahal niya ako at naipasa ang pagmamahal niya through His servants. At siya ang gagawa ng paraan na mapalapit ulit ako sa Kanya kahit sa mga bagay na hindi ko inaasahan. In overall, talagang naranasan ko yung love and goodness ng Lord that day. Hindi lang noon, but every day. Kung hindi ako tumalo or nagpatalo ako sa sarili ko, ako yung kawawa. Kasi hindi ko na nga na-experience yung Lord, hindi rin ako makakapagbaon ng panibago kong natutunan. Hindi rin ako naging lugi doon dahil hindi ako lumabas ng panumbahan na wala akong bitbit na word of God. And napaalalahanan ako na always seek the Lord's guidance kapag meron akong struggle sa sarili ko. Hindi ko dapat iasa sa sarili ko kasi in the end, baka it will lead to destruction and baka ma-disappoint lang din ako. Yun lamang po and thank you po na-remind din po kayo ng mula sa akin na mga natutunan ko. Thank you.